Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support and I truly appreciate it. God bless you all. And please subscribe, like, share my videos po. And leave me a comment kung naka-resonate kayo. Salamat. So, yung first message po ninyo is Seagull. Sabi dito, now is the time for deep emotional healing. Okay, Sagittarius. And that is siguro para na kayo ay makapag-totally move forward na sa buhay, makapag-totally move on na kayo sa buhay, no? Kasi siguro, matagal-tagal na to na may dinadala kayong bigat sa dibdib. Maaring meron kayong matagal ng bubog, no, sa dibdib ninyo, and you've been carrying that for so long at nakakaapekto, no, sa inyong disposition sa buhay, nakakaapekto sa inyong mga decision making na ginagawa, no, sa buhay. So now is the time for deep emotional healing para nang sa gayon matanggal nyo na, no, yung mga resentments, mga kung ano pa emotional wounds, no, na nandiyan sa puso ninyo para nang sa gayon makaalagwa na kayo sa buhay, no, makapagsimula na kayo ng bagong buhay, na clean slate, no, may forgiveness, may acceptance, yung ganon, and enter a new yugto sa buhay ninyo, 'di ba, na maluwag na ang inyong pakiramdam, nakapagpatawad na't lahat, no? No need to worry, okay? May mga situations din siguro kayo na ipinag-aalala ninyo, 'di ba? At in fact, no, Sagittarius, wala naman talaga tayong dapat na ipag-alala. Okay? Magtiwala ka lang, no, sa Divine Universe, magtiwala ka sa Divine Plan, magtiwala ka din sa inyong mga kakayanan, sa inyong mga capabilities, sa inyong mga talents, skills, and gifts, no? Magtiwala ka lang at kung ano man, no, yung pinag-aalala ninyo, sana ay tanggalin mo na, no, yung pag-aalala na yan, at magtiwala ka na lang, surrender to the Divine Universe, and He will take care of you. He will take care of whatever it is na ipinag-aalala mo. Lift it all up to God, no? Kung ano man yan, yung mga pinag-worry ninyo, mga concerns ninyo, problema ninyo, mga dreams ninyo, lift it all up to God, and you will see the difference kung anong mangyayari sa buhay ninyo. You know, mas magiging maganda, stress-free, no, ang sitwasyon ninyo dyan. So, tingnan natin kung ano pang mga energies and messages na lalabas dito surrounding you in September. And maraming salamat din pala sa mga nakapag-subscribe na po sa aking channel. Thank you. At kung yung hindi pa nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo. Thank you. And also thank you for sending me donations, no, through super thanks, at saka sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat din po. So, wow, tignan ninyo. 10, 10, 10. So, tatlong 10, no, yung lumabas. So, that is a very powerful synchronicity. Wow, double, no, meron tayong meron tayong triple 10, at meron tayong double 5, and meron tayong isang 4. So, malakas, no, yung panawagan sa inyo dito ng universe, no. Mayroong marami pang impormasyon, inspiration, insights na mababasa kayo rito, no, sa tinignan ninyo kung anong ibig sabihin ng mga numbers na ito. So I suggest po, no, kasi this is an important synchronicity, tignan po ninyo, i-google po ninyo kung anong ibig sabihin, no, ng mga angel numbers na ito. Angel number 10, 10, and angel number 10, 10, 10, at saka angel number 55. Okay? So, pakitignan po ninyo, ha, kasi marami pa kayong mababasa dyan na maaaring makatulong, no, sa inyong sitwasyon sa ngayon. So, 10 of Earth, this is really beautiful, no, lalo-lalo na pagdating sa inyong kaperahan, pagdating sa inyong pamilya, kasi masaya, no, this signifies a very happy family life, kasi kung ano yung kailangan ninyo, and even mga wants ninyo, pati na yung mga pamilya ninyo, yung kapamilya ninyo, nandiyan na, kumbaga. So, siguro, ini-enjoy nyo na yan. Meron na kayong konkretong source of income. Meron na kayong, siguro, na-establish nyo na yung inyong financial security, and stability for the long term. Maaari na-establish nyo na yung inyong financial
financial future, no? Kaya kampante na kayo, no? Pati na ang inyong pamilya, kumbaga naka-relax na dahil alam ninyo na kahit kailan, no, or kung kailan man ninyo kakailanganin ng pera, meron na kayo nun. Meron na kayong mahuhugot, no? So, with the 10 of fire naman, ang iba sa inyo, sobrang sipag, no? Sobrang daming ginagawa, sobrang matyaga, no? Matyaga, masipag, ganun kayo. Kaya siguro, tagumpay kayo sa pera, no? Kasi nga, sa sobrang pagtatrabaho naman ninyo. O, kaya lang ngayon, kailangan din ninyo na bumawi sa sarili ninyo, no? Kasi too much work, no? It's gonna kill you. Kaya kahit marami kayong pera, kung hindi rin naman maganda ang pakiramdam ninyo, hindi nyo rin yun mai-enjoy, hindi ba? Kaya importante na dapat may balanse lang tayo, di ba? Matuto rin tayong humingi ng tulong sa iba, matuto din tayong tumanggap ng tulong ng iba. Okay? Kasi ganun talaga ang buhay, give and take, no? Kaya wala kayong dapat na ikahiya, no? Kung meron kayong pangangailangan, ask for help, di ba? Always remember, lahat tayo at some point sa buhay natin, mangangailangan tayo ng tulong ng iba. Kaya kapag kailangan ninyo ng tulong, huwag kayong magdalawang isip na humingi ng tulong. Now, we are all entitled for help. And we all deserve to be helped out. Okay? Kaya, kung meron man nag-o-offer ng tulong sa inyo, wag din ninyong tanggihan. Bigyan mo din sila ng pagkakataon na tulungan ka, bigyan mo din sila ng pagkakataon na makatulong sila, no? So, yun, kaya kailangan na umano kayo magpahinga, 'di ba? Humingi ng tulong para mas gumaan ang inyong dalahin, ang inyong mga bitbitin, at saka alagaan ninyo ang inyong sarili, no? Huwag ninyong bubugin masyado sa sobrang kasipagan ninyo. Kailangan meron din kayong time, no, ng pagpapahinga. Meron din kayong time para mag-rejuvenate kayo at mag-recuperate kayo. Okay? Importante ang tulog, no? Kasi yung during sleep, diyan nagre-recover yung katawan natin. During sleep, diyan nagtatrabaho ang katawan natin para ma-repair, no? Ma-repair niya yung lahat ng cells, no, ng katawan natin. Kaya kailangan natin ng tulog. At with the 4 of water naman, maybe ang iba sa inyo is missing an opportunity, pero ganun pa man, wag mo nang pagsisihan, no? Wag mo nang pagsisihan kung meron kang na-miss na opportunity. Wag ka nang malungkot kasi isa lang ang ibig sabihin niyan, that's not for you. Okay? That's not for you. Kaya wag ka nang malungkot. Kaya nga dito, merong sabi sa inyo dito, open your eyes to the new possibilities. Kasi, ito yung mga paparating na ito. Ito yung para sa'yo. Diba? Kasi kung yung mga na-miss din yung oportunidad na yan, maaaring yun ang mga ginusto ninyo but for whatever reason, hindi sumakto, no? Sa oras ninyo, hindi ninyo nabigyan ng panahon, attention or whatsoever, for whatever reason. Kasi nga, hindi yung para sa'yo. Ngayon, merong mga paparating, kaya iniimbitahan kayo na buksan ninyo ang inyong mga mata for the new possibilities kasi paparating na ang talagang para sa'yo. Okay? So, with the 10 of air naman, this is the end of a difficult situation which is really good, no? Kasi ito na yung pagbabago. Paparating na ang pagbabago sa buhay ninyo. Paparating na ang pagkakataon na makaalis ka na doon sa sitwasyon na mahirap, no? Naging mahirap para sa'yo, emotionally, physically, naging mahirap ito para sa'yo. So, for whatever reason, no? Ano man ang dahilan ng sitwasyon na to, ito na yung pagkakataon ninyo para bumangon na at muling humarap na sa bagong yugto ng buhay ninyo. You are now going to start a new chapter in your life. No? Kumbaga, handa na kayong muli na bumangon, handa na kayong mag-bounce back sa buhay. Kaya, good luck sa'yo. And we have unity. Ayan. So, traditional points or methods, seek out mentors and like-minded friends kasi siguro mayroon kayong kailangang advice, baka meron kayong kailangang
marinig na wisdom ng iba, to inspire you, to help you make a decision, to give you clarity, yung mga ganon. Kaya siguro naghahanap kayo ng mga makakausap, no, na matinong makakausap, hindi mga Maricel at Marites, no, yung matitinong makakausap. So maybe you are looking for mentors, for teachers, spiritual guide, mga ganon, spiritual worker, yung mga ganon, no. We have 5 of air, okay? So 5 of air is about unwise choice. Maaring meron kayo rito mga desisyon na ginawa, no, na medyo hindi hindi masyadong maganda ang naging resulta nito. Kaya maaring kailangan ninyo na kalimutan na to, mag-move on na kayo from this, pero wag ninyong kalimutan yung lesson na napulot ninyo from this situation. Kasi lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may rason. Lahat yan may valid na dahilan, 'di ba? Kaya in this case, nagkamali siguro kayo, may very unwise na decision kayong ginawa. So pulutin mo na lang kung anong natutunan mo dyan para sa susunod mong mga gagawin, hindi mo na ito uulitin. Diba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.